Ipinanganak sa naglalahong yaman ng Timog, si Nancy Astor ay bumangon mula sa eskandalo at pagkawasak ng puso para sakupin ang mataas na lipunan ng Britanya. Isang matalino at matapang na Amerikana, binasag niya ang mga hadlang sa politika. Ngunit ang kanyang kontrobersyal na pananaw ang naglagay sa kanya bilang isa sa pinakamapanghating personalidad sa kasaysayan. Ito ang kanyang kwento. Si Nancy Witcher Langhorne ay pinanganak sa Langhorne House sa Danville, Virginia noong ika-19 ng Mayo 1870. Siya ang ikawalong anak sa 11 magkakapatid na ipinanganak sa kanyang ina na si Nancy Witcher Keene at sa kanyang ama na si Chiswell Danby Langhorne. Ang mga Langhorne ay isang matandang pamilyang taga-Timog na yumaman noong ika-18 at ika-19 na siglo sa paggamit ng mga alipin at produksyon ng tabako at bulak na siyang pundasyon ng ekonomiyang plantasyon. Pinalawak din ng mga Langhorne ang negosyo sa paggawa ng riles noong mga dekada ng 1840 at 1850. Gumuho ang negosyo ni Chiswell Langhorne matapos ang digmaang sibil at abolisyon ng pagkaalipin kaya bumagsak ang pamilya. Nang ipinanganak si Nancy noong 1870 at 79 ang mga Langhorne ay nakaranas ng mga taon ng kahirapan sa unang pagkakataon matapos ang maraming dekada. Ngunit agad namang nagawa ni Chiswell na baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Dahil sa matagal ng koneksyon ng kanilang pamilya sa negosyo, nauha niya ang mahahalagang kontrata sa paggawa ng riles sa mga estado sa Timog matapos ang digmaang sibil. At ginamit niya ito upang palagiin ang yaman ng mga Langhorne noong huling bahagi ng dekada ng 1870 at papasok ng dekada ng 1880. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada ng 1870 habang nagdadalaga na si Nancy, matagumpay na naibalik ng mga Langhorne ang kanilang kayamanan at katayuan sa lipunan. Noong mga panahong iyon, ibang-ibang paraan ng pagpapayaman. Pagsapit ng dekada ng 1870, palaging naglalaan si Nancy ng oras sa New Manor ng mga Langhorne sa Virginia at tirahan ng pamilya sa New York, lungsod ng mga maranyang tahanan na makapangyariang angka ng Gilded Age. Doon, nag-aral si Nancy sa finishing school para sa mga dalaga at sinanay siya sa klasiko, banyagang wika, pagsayaw at tamang asal. Ang magkakapatid na Langhorne ay naging tanyag dahil sa ganda at talino, lalo na si Nancy na pinatunayan ang talas ng isipan sa mga sumunod na taon kahit nasangkot siya sa ilang kontrobersya. Habang teenager pa si Nancy sa New York, nakilala niya si Robert Goldshaw II, isang tagapagmana ng mayamang pamilyang Boston na kilala sa ambag nila sa Union noong digmaang sibil. Nagpakasal sila sa Manhattan noong Oktubre 27, 1800 at 77 ilang buwan lamang matapos maglabing-8 si Nancy. Sa kasamaang palad, nakaproblema agad ang kanilang pagsasama sa simula pa lang. Mas matanda si Robert ng 7 taon kay Nancy, pero hindi edad ang naging problema sa relasyon nila. Hindi rin naisalba ng pagkakaroon nila ng anak na si Robert Jr. noong 1800 at 78 ang kanilang pagsasama kaya nang hiwalay sila noong 1901. Inilarawan ng mga kaibigan ni Robert si Nancy bilang mahigpit at mapagdikta, habang sabi ng mga kakilala ni Nancy na natapos ang kasal nila dahil lasinggero at babaero si Robert. Sa totoo lang, maaring tama ang magkabilang panig. Bagamat sugatan ang puso, determinado si Nancy na baguhin ang sarili, isang hangaring nagtulak sa kanya tumawid ng Atlantiko at mag-ukit ng pangalan sa kasaysayan. Hindi opisyal na nakipaghiwalay si Nancy kay Robert hanggang 1903, isang taong na muling nagdulot ng pighati dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagdadalamhati at walang direksyon, bumalik siya sa Virginia upang manirahan sa bahay ng kanyang ama. Noong 1904 sa isang panibagong simula, naglakbay si Nancy patungong England kasama ang kanyang batang anak na si Bobby na nakuha na niya ang buong kustodiya. At agad siyang napamahal sa England. Napansin ng kanyang ama ang kanyang pag-aatubili at nakitang masaya siya sa ibang bansa, kaya hinikayat siyang lumipat doon ng tuluyan na yun din ang gusto ng kanyang ina. Upang mapadali ang paglipat, iminungkahi ng ama na isama niya si Phyllis, ang nakababatang kapatid, sa pakikipagsapalaran. Hindi nagtagal, nakilala si Nancy sa lipunang Ingles bilang isang matalino at kaakit-akit na Amerikana.
Dumating siya noong panahon ng mga mayayamang mga dalagang Amerikana, tinatawag na dollar princesses, ay kilala sa pagpapakasal sa mga British aristokrata para sa mataas na katayuan. Dahil sa uso, minsan siyang tinanong, "Pumunta ka ba rito para kunin ang aming mga asawa?" Sagot ni Nancy, "Kung alam mo lang ang hirap ko sa paghiwalay sa asawa ko." Agad na nagustuhan ng lahat sa silid ang sagot niya na nagpakita ng kanyang talino at magpapasikat sa kanya sa lipo ng London. Nakakatawa nga, hindi nagtagal at nakahanap si Nancy ng panibagong asawa. Noong 1905 nakilala niya si Waldorf Astor, anak ni William Waldorf, Viscount Astor, isang kilalang Amerikanong Brito na negosyante at pilantropo. Namanan niya ang malaking kayamanan mula sa kanyang ama na si John Jacob Astor III at lalo pang yumaman dahil sa iba't ibang negosyo, partikular sa imperyo ng mga hotel na matatagpuan sa buong mundo. Nagkataon, magkaedad sina Nancy at Waldorf, pareho silang ipinanganak sa parehong araw noong 1879 at ipinanganak din siya sa Amerika, bagamat lumaki siya sa Britanya. Nagkaroon sila ng malapit na relasyon at nagpakasal noong 1900 at 6 nang pareho silang 27 taong gulang. Nang pumanaw ang ama ni Waldorf noong 1900 at 19 naging Lord at Lady Astor sila at nanatili ang titulong ito kay Nancy hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Pangunahing nanirahan ang mag-asawa sa London matapos silang magpakasal kung saan mayroon silang marangyang townhouse sa St. James's Square at hinati nila ang kanilang oras sa pagitan nito at ng isang malaking estate sa Bukirin sa Buckinghamshire. Hindi tulad ng kanyang unang kasal, masaya ang relasyon ni Nancy kay Waldorf. Isa siyang tapat at mapagmahal na asawa at nagkaroon sila ng 5 anak. Si William Waldorf ay ipinanganak noong 1900 at 7 si Nancy Phyllis ay ipinanganak noong 1900 at siyam si Francis David ay ipinanganak noong 1900 at 12 si Michael ay ipinanganak noong 1900 at 16 at ang ika-4 na lalaki si John Jacob ay ipinanganak noong 1900 at 18. Ang buhay na ito ang nagbigay daan kay Nancy upang mamayagpag bilang kilalang hostess sa mga elite ng lipunan. Ngunit hindi doon natapos ang ambisyon niya, kaya pumasok siya sa mas malaking larangan, ang politika ng Britanya. Si Nancy Astor ay kilala ngayon bilang kauna-unahang babaeng miyembro ng parlamento sa kasaysayan ng Parlamentong Britanya o mas tumpak, ang unang babaeng MP na umupo sa kanyang pwesto. Sa totoo lang, si Constance Markievicz ng Ireland ang tunay na unang babaeng MP dahil siya ang nahalal sa Westminster noong 1918. Gayunpaman, hindi niya kailanman tinanggap ang kanyang pwesto sa parlamento. Dahil miyembro siya ng Sinn Féin Party, tumanggi silang umupo sa London at sa halip ay bumuo ng sariling parlamento sa Dublin. Mula simula ng kasal nila, hinikayat na ni Nancy ang asawa niyang subukan ang karera sa politika. Naging matagumpay siya rito at noong 1918 siya ang naging MP para sa Plymouth Sutton. Ngunit sa pagkamatay ng kanyang ama noong 1900 at 19 si Waldorf ay naging ikalawang Viscount Astor, naging miyembro ng House of Lords, kaya napilitan siyang isuko ang kanyang pwesto. Nagkaroon ng by-election sa Plymouth Sutton at dahil sa tagumpay ng kilusan sa karapatang bumoto sa Britain, sinamantala ni Nancy ang pagkakataon at nagkampanya para sa pwesto. Sa edad na 40 nanalo siya sa by-election noong Nobyembre 1919 at gumawa ng kasaysayan bilang unang babae na umupo sa British Parliament. Si Nancy Astor ay nanatili sa kanyang pwesto ng 26 na taon. Tulad na makikita natin, kilala si Nancy Astor na malupit at madalas kontrobersyal ang kanyang panahon bilang MP. Ngunit ito rin ay tinampukan ng mahahalagang tagumpay. Sumali siya bilang miyembro ng Conservative and Unionist Party na kilala bilang Conservatives at tinatawag ding Tories. Sa huling bahagi ng dekada ng 1920s, nagkampanya si Lady Astor sa maraming issue: pagprotekta sa kababaihan laban sa abuso, pagtataguyod ng patas, na pagtrato sa kabataan sa korte at pagsuporta sa mga bulnerableng kababaihan at solong ina sa London at iba pang lungsod. Pinanggunahan ni Astor ang pagtataguyod sa kababaihan sa politika mula 1924 naging unang pangulo siya ng Electoral Association for Women na nagtaguyod ng partisipasyon ng mga babae sa politika sa Britanya at Estados Unidos. Sa pagitan ng dalawang digmaan, naging pangunahing figura siya ng mga feminista sa parlamento na naging pinakamatibay niyang pamana.
Ngunit habang lumalala ang kalagayan ng politika, ang mga pananaw ni Lady Astor ay naging mas kontrobersyal. Kung ang dekada 20 ay panahon ng pag-asa at tagumpay para kay Nancy sa larangan ng politika, ang dekada 30 naman ay kabaligtaran nito. Sa panahon ng lumalalang ekstremismo sa politika sa kanluraning mundo, lalo pang naging bukas si Nancy sa pagsuporta sa iba't ibang kontrobersyal na posisyon sa politika. Halimbawa, matindi ang pagtutol ni Nancy sa Romano Katolisismo, isang pagkiling na nabuo dahil sa pagdagsa ng mga imigranteng Irish at Italyano sa Amerika mula dekada 1840 hanggang dekada 20. Gayunpaman, ang matitigas niyang pananaw ay sumalungat sa mas mapagparayo at secular na pananaw na umuusbong noon sa Britanya. Kahit masama ang kanyang pagkontra sa Katolisismo, natakpan ito kalaunan ng kontrobersya sa kanyang pananaw sa mga Hudyo. Hindi maikakaila na si Nancy Astor ay isang anti-Semite. Pero ang ganitong asal ay karaniwan sa Europa sa pagitan ng dalawang digmaan. Malagang tandaan na habang pinaigting ng Nazi regime ang pag-uusig sa mga Hudyo noong dekada 30, parehong limitado lamang ang tulong na ibinigay ng mga pamahalaan ng Britanya at Amerika sa mga refugee na tumatakas mula sa Germany at Austria. Ngunit mas malalim pa ang anti-Semitism ni Nancy Astor. Naniniwala siya noon sa conspiracy theory na ang mga Hudyo ay lihim na nakikipagsabwatan sa mga sosyalista at komunista para sirain ang lipunang kanluranin at magtatag ng bagong kaayusan sa mundo. Noong huling bahagi ng dekada 30, bumuo si Nancy Astor ng isang kontrobersyal na alyansa kay Joseph Kennedy Sr., ang embahador ng US sa Britanya at ama ni Pangulong John F. Kennedy. Ayon sa ulat, iminukahi ni Astor kay Kennedy na hindi sapat ang pag-uusig ng mga Nazi sa mga Hudyo para hilahin ang Britanya at Amerika sa digmaan. May magiliw pa rin siyang ugnayan kay Joachim von Ribbentrop, embahador ng Nazi sa Britanya, at nagsalita ng pabor dito noong huling bahagi ng dekada 30. Ngunit dahil sa mga ekstremistang pananaw, tuluyang siyang naisantabi sa politika at nagsimula ang katapusan ng kanyang karera. Ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939 at ang pagpasok ng Estados Unidos sa labanan noong Disyembre 1941 ay nagtulak kay Lady Astor sa pampulitikang pag-iisa. Habang binuhay ng kalaban niyang politiko ang dati niyang magandang pananaw sa mga Nazi, ang mga suliraning pampulitika na ito ay nadagdagan pa ng mga personal na pagsubok na mawalan siya ng mga miyembro ng pamilya at kinailangan niyang harapin ang lalong hindi may paliwanag na pag-uugali ng kanyang anak mula sa una niyang asawa na namana ang hilig ng kanyang ama sa labis na pag-inom ng alak. Kaunti lang ang ginawa ni Astor para ayusin ang reputasyon niya habang tumatagal ang digmaan at pinalala pa ng kanyang kontrobersyal na pahayag ang galit ng publiko. Binatikos siya dahil sa pahayag na ang mga sundalong Briton sa Timog, lalo na sa Italia, ay duwag at iniiwasan ang mas mapanganib na labanan sa Hilagang Pransya pagkatapos ng D-Day. Dumagdag dito ang kanyang hindi nagbabagong pananaw sa mga etniko, relihiyosong minorya at paninindigan laban sa mga Hudyo. Habang unti-unting nalalaman sa Europa noong 1944 at 1945 ang mga kasindak-sindak na kaganapan ng Holocaust, napagpasyahan ng mga lider ng Conservative Party na siya ay pabigat. Nang magpatawag si punong ministro Winston Churchill ng biglaang halalan ilang linggo matapos ang bigmaan noong tag-init ng 1945, sinabi kay Nancy Astor na wala siyang makukuhang suporta kung tatakbo muli. Hindi mula sa kanyang partido at hindi rin mula sa sarili niyang pamilya. Binalaan siya ng kanyang asawa na kung tatakbo siya sa posisyon, mag-isa lang siyang lalaban. Galit at napahiya, napilitan siyang umatras. Pagkatapos ng 26 na taon sa parlamento, natapos ang karera sa politika ni Nancy Astor hindi sa palakpakan, kundi sa sama ng loob at panghihinayang. Ang kanyang pagbagsak ang simula ng mahaba at malungkot na huling kabanata. Matindi ang sama ng loob ni Nancy sa pagre-retiro niya sa politika. Sa mga pampublikong okasyon, madalas niyang sisihin ang pamunuan ng Conservative Party sa pagpapaalis sa kanya sa parlamento. Habang lumalawak ang liberalismo sa Britanya, lalong hindi na bagay ang makalumang pananaw ni Nancy at malaki ang epekto ng kanyang sama ng loob sa kanilang relasyon mag-asawa. Siya at si Waldorf ay nagsimulang maglakbay ng magkahiwalay at di nagtagal ay namuhay na rin silang magkahiwalay.
Gayunpaman, sa kabila ng hidwaan, nagkasundo rin ng dalawa bago pumanaw si Waldorf noong ika-30 ng Setyembre 1952. 73 taong gulang siya nang siya ay pumanaw. Si Nancy Astor ay namatay sa edad na 84 sa Grimsthorpe Castle, Inglaterra noong ika-2 ng Mayo 1964. Ang kanyang huling mga taon ay puno ng pag-iisa. Naunang pumanaw lahat ng kapatid niya at naging kakaiba ang relasyon ni Nancy sa mga anak niya hanggang halos wala na silang komunikasyon. Gayunpaman, inalagaan siya ng kanyang anak na si Nancy noong siya ay nagkasakit sa huling bahagi ng kanyang buhay. Sa ngayon, ang pamana ni Nancy Astor ay puno ng kontradiksyon. Para sa ilan, nananatili siyang isang feministang simbolo at tagapagbukas ng landas na nagwasak ng mga hadlang sa politika para sa mga kababaihan. Para sa iba, naalala siya bilang hindi nagsisising anti-Semite nang pagkapanatiko ay sumisira sa kanyang nagawa. Ang totoo, isa siyang tagapanguna at isang taong may malalalim na pagkukulang. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Nancy Astor. Sana ay naging interesante ito sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may mga suwestiyon kayo, ilagay din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong matanggap ang lahat ng aking video uploads. Siya nga pala, yun lang mula sa akin, kaya makikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!